Harap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahonan ng kadiliman, marami ang nagdurusa. Marami ang nananahimik, ngunit napapahamak. Oo, nanirahang takot at paghihinagpis. Hintayin ko ang araw na ang lahat ng ito ay lilipas. Malayo sa kabiguan at paghihinagpis. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag Naglalakad niyo si akong Ibarra sa salingin. isang kalye. Pagmamasdan niya ang paligid. Ay, nako. Itong taon na akong nawala at wala pa rin masyadong nagbago dito. Nakakalungkot. Binata, alam mo bang naging kaibigan ko ang iyong ama? Mukhang kilala niyo ang aking ama. Pwede ko bang itanong kung paano siya namatay? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin po alam. Lang bang nagsabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Bilangguan. Ang iyong ama. Ano? Anong sinabi niyo? Nasar mo ba ako? Nagkakamali po ata kayo. Kilala niyo ba ama ko? Sabi mo kanina na anak ka ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, ay nagkaroon din siya ng mga kaaway. Napagbintangan ng iyong ama dahil sa kanyang mga kaaway. Hindi siya nakalaya at sa kasamaang palad sa bilangguan siya namatay. Man, Nakikiramay ako. Sa sumunod na araw, nagkita muli sina Ibarra at Maria Clara. Ito ang una nilang pagsasama simula noong nagbalik siya sa Pilipinas. Hindi rin kita maalis sa aking isipan. Kahit na ipilit kong alisin ka sa isip ko ay hindi ko magawa. Naalala ko yung mga panahong nag-aaway tayo. Naalala mo yung isang araw na galit ka? Naglagay ka ng kahel na kurunang bulaklak sa ibabaw ng aking ulo, pero kinuha iyon ng iyong ama. At pinagdikdik na parang gugo. Nung inahatid mo ako sa amin, naglagay ako ng korona na dahon sa iyong ulo. Natuwa ka at nagpasalamat, kaya't nagbati tayo. may papakita ako sa iyo. May papakita ako sa iyo. Ito ang dahon na inilagay mo sa ulo ko. Tama ba? Mo pala iyon? Siguro nga'y napaka-importante ako para sa'yo. Ako nga din eh. Naalala ko pa yung mga sulat na pamaalam mo na ibinigay mo sa akin. Nakasulat pa nga dun, mahal kong Maria Clara. Ikinalulungkot ko na kailangan ko nang umalis. Nabuburingan ka ba sa akin? Pasensya ka na mahal ko. Dahil sa iyo nakalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking ama. Ito. Ilagay mo ito sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako para sa iyo, mahal. Taong hindi kami magkasama. Hindi man lang tumagal ng 7 minuto. Maria Clara, umiyak ka ba? Hindi po, Padre Damaso. Oh, pwede Damaso. Dito ka pala. Santiago, kailangan natin mag-usap sa loob ng opisina mo. Sige. Trabaho ang pagsasermon? Abay, oo naman. Paano mo nasabi? Well, hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw at nagdadabog, siya'y tumataba. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Ituloy nyo! Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra ang pagpapatayo ng paaralan noon. Yan na.
Diyan pala, wala akong alam tungkol sa arkitekto. Kapag paaralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan natin ng expert. Wala na talagang mas tatanga sa mga Indio. Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng 4 na dingding at maglagay ng bubong? Ano po bang kailangan sa isang paaralan? Mahal ko, ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Kasi ang mga Indio, kapag may pinag-aralan, may titulo. Rin sila sa Europa upang sayangin ang pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ulang nalapit kung ayaw mo siyang masaktan. Nagkatunga lang si Maria Clara habang nakatingin sa isang diaryong naglalahad na patay na si Ibarra. Yes, nagulat ka ba? Hindi mo ba inasang darating ako sa kasal mo? Bakit ang lamig ng kamay mo? Anong problema? Ni hindi nga kita pinapagalitan? Alam mo bang mahal na mahal kita? Sa bangkasin na Ibarra, Maria Clara at Elias. Nangingisda si Ibarra at nagmamaneho si Elias. Nakaupo lang si Maria Clara at pinaglalaruan ang tubig. Mahal ko, masaya talaga ako. Hindi ko inaasahan na ayain mo ako sa pangingisda. Ito ang mahal ko. Wala na ako ibang yayain kundi ikaw. Siguro, para sa'yo, ako isang tubig. Tubig, kapag hindi mo ito iniinom, ay hindi mo ito makakayanin. Galing mo na, mahal ko. Bakit mahal ko? May nararamdaman ka ba? Oo, Dalgul. May mga naalala lang ako. Tungkol ba yan sa ginawa ni Padre Damaso sa iyong ama? Nagkausap na ba kayo? Para saan pa? Ang nangyari ay nangyari na. Para saan pa? Para saan pa? Ang nangyari ay nangyari na at hindi mo pinag-ibig. Mag-movement ka ba? Bakit pa? Kapag nabigyan ka pa hindi na mababalik. Tuloy, parang ako sa Mahal ko! Natatakot talaga ako! Tulad ng aking pinapanood na palabas. Huwag kang matakot, mahal ko. Maria Clara. Mahuhulog si Elias galing sa bangka, pati na din ang sagwan. Aatakihan siya ng buhaya. Mahal ko! Ano gagawin natin? Ano akong atakin sa puso? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ililigtas ko siya. Buti na lang, naliligtas ko siya. Sobrang natatakot talaga ako, mahal ko. Maraming salamat. Ito kayong burrito. Pag-ingat ka sa susunod Ilyas, hindi sa araw-araw kasama natin. Simula ka, sigurong kapay lang sa Mandala. Maraming salamat. Sige Ilyas, tutulungan natin ang isa't isa. Yung bilis ko. At marami pa nangyayaring naganap sa orihinal ng unang nobela ni Dr. Sersan. Namatay si Sisa at may umampon kay Basilio. Nagdagdag ng mga kulot si Doña Victorina at tumuloy sa pambuboso si Padre Salve. Naninirahan sa bundok si Padre Damaso at naadik sa apyan si Kapitan Tiago. At si Maria Clara naman ay naging isang madre at marami pang iba. Pero dito na nagtatapos ang aming dula-dulaan. Sanay kayo'y nasiyahan at sanay kayo'y may natutunan. Maraming salamat sa panonood.